maganda siguro dyan, partner, para makumbinsi tayo ng todo ng NBI Director Jaime Santiago, ex-NBI na to kasi resign naman. Para maniwala tayo kasi marami pong talagang nagsasabi, oy, nakonsensya sa NBI Director, ay ganyan dapat, may paninindigan para sa bayan. Ang punto ko riyan, ano po yung paninindigan niya para sa bayan? Meron na ba siyang isiniwalat? Meron ba siyang sinasabi na mga merong irregularidad sa ahensya ng NBI, sa Departamento Pinanggalingan niya? May kinanta na ba siyang mga personalidad na anay dyan sa naturang departamento? Baka siguro kung meron siyang mga pasabog na ganyan, ay mukhang ako sa kanya, hahanga ako sa kanya, at sasaludo ako sa kanya. NBI Chief Jaime Santiago nagbitiw na sa pwesto, partner. Sa isang pahinang sulat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., naghain ng kanyang irrevocable resignation si retired Judge Jaime Santiago bilang direktor ng NBI. Sinabi ni Santiago sa kanyang sulat na ang galaw umano ng kanyang detractors na paninira sa kanyang reputasyon ang nagtulak sa kanya para magbitiw sa pwesto. Sa huli, pinasalamatan niya ang Pangulo sa pagkakataong binigay sa kanya para maging bahagi ng kanyang administrasyon. Mga partner, anong masasabi niyo rito? NBI Director, nagbitiw sa pwesto. Tama na mag-resign siya. Wala rin naman siyang kwenta eh. Alam niyo po sa akin, partner, bagabat ito nag-resign na ngayon itong NBI Director, duguan din tayo dito sa NBI Director na ito eh. Isa yung nagpasugpi na kay Vice President Inday Sara eh, na para bang walang respeto sa Vice President. Naalala niyo yun? Ang lakas pa niya ng loob na magpahayag sa mga media kung ano-anong pinagsasabi sa mga Duterte, para bang siya ang mas mataas sa Vice Presidente. Ako sa akin, walang kwentang NBI Director ito para sa akin. Kung ngayon nag-resign man siya, hindi po yan kagagawa ng mga natin, ng mga bashers na that time. Siguro tinabla siya ngayon ng kanyang mga kakampi. Mga kakampi lang niya kasi sinabihan tumatanggap daw ito ng payula, no? Kasi noong pagkasagsagan sa panahon kay Vice President Inday Sara, nadudulas pa siya dito eh. Na iimbestigahan daw niya isupina daw niya si Inday Sara kung anong sasabihin ni FL, First Lady. Yun ang sinasabi niya. Ibig sabihin, nagiging tuta ka pala ng First Lady kung ganun. Sino yung mga nasa likod ngayon? Siya rin para ngayon, dinidimuli siya ngayon ng kanyang mga kakampi noon. So siguro hindi niya matiis hindi na niya matiis ang nangyayaring kabulastugan sa naturang departamento, kaya magre-resign kasi wala na siyang kakampi. Wala siyang kakampi dyan. Sinong kakampi mo? Lahat ng nakapalibot, kakampi ng Administrasyong Marcos. Kahit anong pasalamat mo, kung mayroon kang kinalaman or may nalalaman ka sa mga sindikato dyan sa NBI, paniguradong hahabulin ka pa rin yan kahit mag-resign ka. Kaya ang advice ko dito sa naturang NBI Director, kung meron kang nalalamang kabulastugan sa gobyerno at sa ahensya departamento ng NBI, nako, kumanta ka na, unahan mo na yung mga taong gusto kang pabagsakin at i-demolish. Yun lang, partner. Partner, paalala ko lang sa kanila, ang NBI po ay direkta pong under ng DOJ. Partner, BMR. Oo, tama ka dyan. Ako'y nung araw, hanga ako dito kay SPO for Santiago pa ito nung araw. Nabalitaan na lang natin na naging abogado nga ito at eventually naging judge. At ngayon na nga, ito ay naging NBI director sa panahon ni Marcos Jr., ito si BBM. Alam nyo, ang paghanga ko dito noon kasi nga napakaganda po ng mga records nito noon bilang isang alagad ng batas or pulis. Nung mga panahon na yan, talagang yung prinsipyo ng isang tao nandoon sa kanya. Kaya lang, ito nang na-appoint na siya dito sa panahon ni Marcos Jr., parang kamukha nga ng sinasabi ni partner Bisdak, nakakatakot na parang dalawa ito sila ni Torre, no? At ngayon nga si Torre parang medyo nagkakaroon na rin sila ng nagkakaroon na rin si Torre ba, nabalita na rin natin nakaraang araw na itong si Torre mukhang sinuplek na rin ng isa sa mga Rimulya.
Oo, isa sa mga Remulla. So, alam nyo, ito naman si NBI Director Santiago. Mukhang ano no, mukhang mayroon ng namumuo, alimuom diyan ngayon sa admin na ito anytime na maaari itong sumabog. Kung ano man 'yan na maaaring sumabog diyan, hindi natin alam. Pero sa tingin ko, balang araw ito mas maganda nga talaga Santiago ngayon pa lang tingnan mo na kung para saan talaga ang iyong galaw, para sa bayan or para sa mga itong mga politiko lang na nakaposisyon ngayon. Kasi hindi ka naman basta-basta aalis diyan dahil nung una nga nakakatakot lagi, parang si Torre pagka nagsalita at naggalaw ito towards doon sa mga kalaban nila Duterte, napakabilis di ba? Andun kaagad yung paimbestiga dito, kasuhan doon. Sabay yan sila si Torre tsaka yan si Santiago, kasuhan doon, investigasyon doon, tapos mabilis ang aksyon nila. Pero pagdating ng sa iba naman ng mga isyo, mabagal sila. Pero pagdating sa mga Duterte, napakabilis. So, ewan ko dito kay kay Santiago kung ano ang nila nirito. Pero sana lang Santiago ay balang araw gawin mo rin yung pinaka the best na magagawa mo para sa bayan. Kasi sayang yung ako talaga mga partner, napanood ko kasi ito minsan, hindi na panood, nakita ko talaga to ng personal diyan sa bandang Tondo ng isa itong mayroon siyang nirescue nung araw diyan. At hangang-hangan talaga ako dito. Kaya lang, yun nga, yung panahon na nitong kanyang panunungkulan ngayon bilang NBI Director, natapon lahat yun. Lalo na nga yung kanyang ginawa kay BP Inday Sara na talagang nangunguna sila para gipitin or imbestigahan pa sana. Towards doon para kampihan lang itong si First Lady doon sa kanyang mga salita ni BP Inday. So nakakalungkot pero andyan na yan. Sana pa madagdagan pa yung iba. Kaya lang itong mga partner mayroon pa akong idadagdag ko. Payraso na lang. Yung Partner Bimar, hindi inimbestigahan sana. Inimbestigahan talaga ng NBI si Vice President Inday Sara. Kaya sinugpi na. Yun. O, tas 'di ba may mga may mga na-dismiss, 'di ba? May mga napawalang saysay nga. Napawalang visa yung mga ibang investigasyon na kinandak nila. So ito, malamang nga, yung mga datingan nito, baka nagkakaroon na talaga sila ng rigo doon or nagkakaroon na talaga sila ng alimuom dyan ngayon na magkakakampi-kakampi. Ngayon, meron ng kagatan na. Siguro mga partner, isa sa mga nakikita natin dito, baka dahil ito sa paparating na yung 2028 election at hindi na nila mapipigilan na ang Vice President Inday Sara Duterte magiging pangulo na talaga ng bansa. At siguro ngayon, baka yung iba hindi ko man sinasabi dito kay NBI Director Santiago sinasabi ito, baka yung iba nagpe-prepared na sila kasi alam nyo naman pagka-career official ka or official ka ng ating gobyerno, kailangan marunong ka talaga pumesto kung saan ang pipesto. Kung hindi ka matutulad kay Tatang Apula kay Enrile. Yun lang mga partner. Sa akin naman mga partner, ito kasi yung sa sulat niya, in-state niya pa meron silang lately may hinuli yung NBI na isang politiko tsaka isang dating politiko tapos sinabi niya rin na meron siyang division diyan sa NBI na binuwag yung para may reform siyang ginagawa sa kaugnay din naman dun sa kay BP Sara. Pwede rin naman natin sabihin na wala namang na-create na kumbaga hindi siya dapat kasi malamang kaya pinaimbestigahan sa NBI yan para yung findings na yun ng NBI magamit sa impeachment. Pero sa kasawiang palad, wala silang findings na magnanakaw si BP Sara. Tapatin na natin kasi kung meron, pinagmalaki na yan. So correct. Sa tingin ko, maraming naapektuhan to si NBI Director mismo sa ginagawa niyang reforma. Alam mo partner, yung mga tao riyan, merong mga kaya lalo na kung corrupt po yung mga tao, hindi ko naman kilala yung mga yan Kung corrupt po yung mga tao at tinanggal, tsak yan, kaya corrupt yan, may mga taong may backer diyan. Kung merong may mga backer sa mga tinanggal niya o may mga backer na malalakas sa mga nahuli niya lately, yun yung sinasabi niyang naninira sa kanyang reputasyon. Ang problema kasi, hindi to politiko. Si BP Sara kasi wanto sawa na kayo sa paninira sa reputasyon. Buhay pa rin, number 1 pa rin.
talagang alam pa rin ng mga tao na siya yung future president sa 2028. Yun kasi matatag kasi yung mga Duterte dahil politiko. Etong mga to na galing lalo sa mga judge, tama yung sinabi niya. Kaysa naman, sabi niya kasi paulit-ulit na kasinungalingan, baka maniwala yung mga tao na ako talaga ay may masamang reputasyon. Kaya minabuti niya, partner, in fairness, minabuti niya mag-resign na lang. In fairness din, wala talaga nahita sa kanya sa kanyang pag-iimbestiga. Hindi nagamit yung investigasyon ng NBI laban kay BP Sara. Yun naman yun. Baka isa sa dahilan nyo kung bakit ayaw sa kanya. Wala pala kaming mahihita sa'yo. Diba? Siraan ka na namin para... Inunahan niya na siguro, partner. Nakakaramdam na siya. Malamang inunahan niya na. Partner, maganda siguro dyan, partner, para makumbinsi tayo ng todo ng NBI Director Jaime Santiago, ex-NBI na to kasi resign naman. Para maniwala tayo kasi marami pong talagang nagsasabi, oy, nakonsensya sa NBI Director, ay ganyan dapat, may paninindigan para sa bayan. Ang punto ko riyan, ano po yung paninindigan niya para sa bayan? Meron na ba siyang isiniwalat? Meron ba siyang sinasabi na merong irregularidad sa ahensya ng NBI, sa Departamento Pinanggalingan niya? May kinanta na ba siyang mga personalidad na anay dyan sa naturang departamento? Baka siguro kung meron siyang mga pasabog na ganyan, ay mukhang ako sa kanya, hahanga ako sa kanya, at sasaludo ako sa kanya. Kasi sa pag-resign, hindi mo po pwedeng sasabihin, makabayan ka na. Kumbaga meron kang kumbaga iniisip mo yung mga Pilipino. Wala pang ganun, nagre-resign ka lang naman eh. Magpasabog ka muna, kumanta ka muna, magbigay ka muna ng mga anumang mga impormasyon na malamang NBI ka eh. Meron kang nalalaman dyan. Alam nila. Alam nila yan para makumbinsi kami. Oo nga, kaya nag-resign dahil nga dito sa mga anomalyang ito. Yun lang naman, partner. Tama, partner. Abangan natin yung mga pronouncement na yan. BMR, meron ka pa? Idadagdag ko lang kasi kapansin-pansin itong administrasyon na ito, once kasi na, di ba, madalas si BBM mag-pronouncement ng sige, mag-courtesy resignation kayo. Nauna na yan dati kay sino ba yung natandaan? Si Abalos ba nung araw yun, mga partner, na Milagro Guevara ang napektuhan nung nakaraan. Dito yung kapuna-puna rito na once na makikita mo talaga, once na pag hindi pala kain or hindi pala doon align doon sa mga ginagawa ni BBM or nitong administrasyon na ito, kabuuan, ay pagka nag-resign, wala na yung sasabihin, inaantay pa natin kung tatanggapin or hindi. Dito, matik na kaagad, tanggap na kaagad yan. Ibig sabihin, pagka tinanggap ito, malamang sa malamang, wala talaga sila doon mukhang wala na sila sa circle ng mga napupusuan ni BBM. Kasi itong si Anticlear, di ba? Nag-resign din ito noon. Pero bakit na-retain or hindi tinanggap? Meaning to say, mayroon pa itong malaking papel na ginagampanan. So, itong mga umalis na, kamukha nito si Solicitor General Guevara, di ba? Ang mga stand kasi nito, biruin mo, ikaw yung tagapagtanggol ng gobyerno laban dito sa mga maaaring kalaban or dapat ipagtanggol mo ang gobyerno sa maaaring makakaharap na mga kaso. Pero dito, talagang napakalayo ng kanyang pananaw tungkol sa nangyari kay Tatay Digong. Which is, bilang abogado, katulad din siguro ni Santiago, bilang abogado, alam din niya yan na ang mga illegal ay hindi talaga mananatiling legal or mananatili lang talaga yan na illegal magpakailan pa man kasi illegal eh. So ngayon, ang mangyayari dito, ito yung sana magbigay na nga si Santiago at saka si Guevara, magbigay na sila ng mga magagandang kalinawan para naman masabi naman natin na ito nga ay mayroon silang ginawa para sa bayan. Kasi sa ngayon, partner, sinasabi nga ni Partner Bisdak, sa ngayon parang ang dating lang nito, Partner Bisdak, parang para lang sa sarili niya yung kanyang ginagawa. Partner, lang natin, kasi iba naman yung resignation nila Anticlear bilang pagsunod lang. Kasi pinagre-resign sila. Ito kasi, nag-resign, irrevocable.
Ibig sabihin, hindi na siya Hindi na mapipigilan. mababago. Hindi na mababago ang kanyang pagre-resign kahit ayaw tanggapin. Ibig sabihin, effectivity ng kanyang resignation pag may kapalit na siya. So, Correct. kanina siya pa rin yung nag-ano kanina. Ngayon, yung sinasabi ni Bisdak na sana may bunyag siya, baka pag nakalabas na siya. Kasi kung wala siyang ibubunyag, matutulad lang siya sa mga nag-resign na lang na nawala na. Yung kay Minardo Guevara naman, sundutan ko lang yung kay BMR. Ano po yan hindi lang po siya may kakaiba. Hindi lang kakaiba yung pananaw niya. Talagang direktan sinabi niya na hindi ko kayo ipagtatanggol dito sa kaso na sa ombudsman. Dahil salungat tayo. Ay ang paniniwala niya, illegal yung pagkakadakip kay Tatay Digong. Kaya hindi niya pwedeng ipagtanggol si La Remulla, magkapatid na Remulla, si La Torre, dito po sa ombudsman.